Before, I always prioritize my friends more than anyone. Na kung bibigyan ako ng list or i-relate ko yung pina-priority ko, siguro una na dun yung friends ko, tapos pangalawa na lang yung family ko. Dati, pagkasama ko yung mga kaibigan ko, feeling ko ang lakas-lakas ko, na lahat ng problema ko nawawala. Kaya akala ko dati sila yung makakapag-feel ng emptiness sa heart ko. Hanggang dumating sa point na hindi ko na pala kilala yung sarili ko, na impluwensyahan na pala ako. Madalas nakakapagsinungaling na ako, natuto na din ako magsabi ng mga hindi magagandang salita, nasasagot ko na rin yung parents ko at nawawalan na rin ako ng respeto sa ibang tao. In-invite ako ng isa kong classmate na pumunta daw sa crossfire kasi sabi niya mag-e-enjoy daw ako doon. Kaso ilang beses ko siya tinanggihan kasi wala naman yung mga kaibigan ko doon. Pero one time dahil sobrang kulit niya, napasama na lang ako. Naalala ko pa yung araw na yon, March 19, 2013. Hindi ko akalain na totoo pa rin sinasabi niya. Talagang super nag-enjoy ako nung araw na yon at hindi ko rin nakakalain na makakagawa pala ako ng best decision. At yun yung tanggapin si Jesus Christ as my Lord and Savior. Isa pang best decision na ginawa ko is yung nag-encounter ako. Doon mas natama yung mga mali kong pananaw and even my priorities. At natutunan ko din na si God lang pala yung makakapag-feel ng heart ko na matagal ko nang hinahanap. Habang tumatagal, mas naramdaman ko pa yung love and blessings ni God through prayer, devotion, pag-attend ng crossfire, pag-attend ng cell group, at hindi lang yun, dumami pa yung mga kaibigan ko. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Sabi dito na hindi lahat ng kaibigan mo is matutulungan ka. Kasi yung iba, pwede nilang ilihis yung landas mo. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag kayong makipagkaibigan. Ang point lang ng verse na to is kung pipili ka ng tao na pwede mong maging kaibigan, siguraduhin mong may matututunan ka at makakatulong sila sa'yo. And if you put God as the center of your priority, then I assure you, He will lead you to an amazing and abundant life. And I am Karen Joy ko, and I have God as the center of my priority.